the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name, amen and amen. Oh, hallelujah. We bless your name, O God. Glory, honor, O God. Praise your name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship. Let's worship our living God. Praise your name.
Father God. Thank you so much. Thank you so much, Lord God. Thank you so much. Thank you, Father God. I believe in you, Panginoon. Let's all shout, I'm a believer. I'm a true believer. I love Jesus. Praise be your name, mighty Father. Salamat po sa araw to, Lord God. I believe in you, Panginoon. I believe you are healed, Lord God, in all aspects of our lives. Physically, mentally, spiritually, financially, we are born again, Lord God, because of you, Lord. We love you so much, Father God. We are all healed. Napakasarap, Panginoon. Napakasarap ng mag-rejoice sa pangalan mo, Panginoon. Nag-rejoice kami because of you, Lord God. We are a believer, Panginoon. We are a true believer, Lord God. Naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami sa puso namin because of you, Lord God. Naniniwala kami sa iyo because of you, Lord God. Naniniwala kami na kaya namin gawin ang lahat because of you, Lord God. All because of you, mighty Father. Panginoon, ang mga galaw namin, ang mga sayaw namin, Panginoon, ang mga kanta namin para sa iyo lang, Lord God. Ikaw ang kinakanta namin, Panginoon. Ikaw ang sinisigaw namin na araw-araw, Lord God. Hindi kami nag-iisa, Panginoon. Hindi kami pwedeng mag-isa, Lord God. Panginoon, tanggapin mo kami sa araw na ito, Panginoon. Magisimula kami, Panginoon, ng bagong araw namin because of you, Lord God. Panginoon, wala po si Pastor at si Pastora right now. Pero Panginoon, alam namin na buhay sila, Panginoon, pakikinig sa iyo, Lord God. They are healed, Lord God. And they'll be back, Panginoon, strong. That is because of you, Panginoon. Ikaw. Lahat tayo ay gagaling, Panginoon. Right now, Panginoon, I'm declaring healing sa lahat ng aspect ng buhay namin, Lord God. Hindi kami alis dito ng hindi healed, Lord God. We are healed, Panginoon. Baguhin mo ang church na to, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon. I-heal mo ang church na to, Panginoon. Inaalis ko ang spirito ng weakness. Inaalis ko ang spirito ng katamaran, Panginoon. Inaalis ko ang spirito ng hindi paniniwala, Lord God. Sa inyo, sa kapwa namin, kay Pastor, inaalis ko ang spirito ng inggit, Lord God. Ikaw lang ang paniniwalaan namin, Panginoon. Mabubuhay ang church na ito ulit, Panginoon. And that is because of you. We will grow and glow literally, Lord God. And that is because of you. We believe. I'm a believer. We are all believers, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Panginoon, gawin mong araw na ito, na araw mo, araw-araw, Lord God. Papasok kami sa bagong taon, Panginoon, na hindi kami luwaan, Panginoon, or iiyak man kami, Panginoon, pero dahil sa tuwa, Panginoon, overwhelming blessings, Panginoon, coming from you, Lord God. Mula sa bata hanggang sa aming mga mahal sa buhay, here and abroad, Lord God. Sa lahat nakikinig, kayo ay healed right now, Panginoon. I'm declaring healing sa ating lahat, Lord God. We love you, Lord. It's all for you, Panginoon. Praise be your name. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout amen. 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 Good morning po, church. So, welcome everybody po in the house. Hallelujah.
Shake hands, shake hands. Declare blessings sa lahat. Woo! Good morning, church. Good morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you sa napakagandang araw, Panginoon. Thank you at sumikat na rin ang araw. Again, a very, very good morning, a very blessed morning sa inyo lahat. Church. And to start off, syempre, announcement muna. And then mamaya didiretso natin sa exhortation. So, ayan, for the month of December, so we're almost done. So this coming 24th at 5 p.m., ulitin ko, this coming 24th December is our Christmas Eve service, 5 p.m. Okay? So dire-diretso niya, wala tayo ng Sunday service ng December 28. So ang balik natin ay New Year, January 1st at 10 a.m. Kasi alam naman natin na siguradong mapupuya tayo niyan sa kakakain at sa paputok. And then, yun lang siguro ang nalabing mga activities natin this December. So, right now, ngayon pa lang again, inuulit ko, i-bless natin ang coming New Year. Huwag natin kakalimutan, of course, alam ko namang di nyo makakalimutan, pero a reminder lang naman sa atin lahat. Let's all pray and bless the coming New Year para sa atin lahat. Okay? Share the blessings din. So, saan ba ako? For the exhortation, let's all pray muna. So, Father God, again, maraming salamat po. Walang asawang pasalamat sa araw na ito, Panginoon, na ginawa mo sa amin. Lord God, ikaw ang pinupugay namin sa araw-araw, Lord God, lalo sa araw na ito, Panginoon. Bless mo ang heart namin, Panginoon, sa pakikinig. Panginoon, ikaw po ang manguna, Lord God. Gamitin mo lang po ako, Panginoon. Pero I'm praying, Panginoon, Lord God, na ikaw ang itatanghal sa kung ano masabi ko, Lord God. Turuan mo ako, Panginoon. I know I am weak without you, Lord God. So, samahan mo ako, Panginoon. Ikaw ang aking maging bibig. Ikaw ang aking maging puso, Lord God. Ganun din po sa makikinig sa akin, Lord. Gamitin niyo po ang kanilang mga puso at mga tenga, Lord God. At maging kaaya-aya ang mga act namin sa mga susunod na araw, Panginoon. Especially through tithings and offering, Lord God. Again, maraming salamat. Praise be your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alright. Magsisimula tayo sa Malakay. Kasi ito ang walang katapusang verse for our tithing. So napakagandang verse ito. So Malakay 3 verse 10. So babasahin ko ito sa isa Tagalog, no. Dalhin nyo ng buong buo sa temple ang mga tithes ninyo para magkaroon ng pagkain sa temple ko. Ako si Lord na makapangyarihan sa lahat. Subukan nyo ako, gawin nyo ito at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang umaapaw na blessings. So huwag kayong magtataka bakit iba yung version ng ng Bible ko baka kasi ito lang naiintindihan ko pang teenager ba? So yun, Taglish. Anyway, yun. So, regarding dito sa verse na to, ito ay sinulat ng Diyos para sa mga taga-Israel. So, sa mga taga-Israel, nung unang panahon, of course, hindi ito isang simpleng 10% lang. Dahil, anyway, nabanggit ko na ito ng previous na mga exhortation ko or namin. So, inuulit lang natin.
So, again, hindi ito simpleng 10% lang for the Israelites nung mga panahon nila. So, ito ay bilang suporta para sa mga Levita noong unang panahon at para din sa tulong para sa mahihirap, yung sa mga kapos-palad noong unang panahon. And then, ginagamit din lang yung taxes nila or mga tithes nila para pondohan yung mga salo-salo nila or mga events nila na gawain nila sa Israel noong unang panahon. And again, hindi lang ito basta 10% lang. Umaabot ito ng 23% noong panahon nila. So, ibig sabihin nito, ito raw ay part ng national at religious system nila noong unang panahon. And that is why this is not, for them, this is not just a simple church giving tulad ng ginagawa natin o na nakita natin ngayon. So we'll expound to that mamaya-maya. So tandaan natin, before Christ, Israel is under the law and the old covenant. And right now, tayo ay nasa new covenant na. Iba na ang approach natin ngayon. Ito ay prinsipyo na. Okay? I'll explain. Hindi na rin ito tungkol sa exact percentage. Dahil sila sabi ko nga noon, 23% yung unang panahon eh. Ito ay prinsipyo. It's all about the heart. The heart of the giver. Now, punta naman tayo sa verse 2 Corinthians 9:7. So, basa. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. So, giving according to what you have. Give willingly and not reluctantly. Give cheerfully. Give in portion to God's blessings. Ano ibig sabihin? Magbibigay ako ng example. Nag-usap kami kahapon ni Mrs. So sabi ko nga, it's Christmas time. So usong-uso dyan yung 13-month pay. Plus yung mga bonuses pa. Paano, mami, pag yung bonus ko is exact lang? And then magbibigay ako ng bonus ko. Sabi natin 30,000 yung 13-month pay. So 3,000 goes to tithes. Dapat, di ba? Eh what if yung 13-month pay mo kulang pa doon sa ibabayad mo sa mga bills nyo? Sa halimbawa lang to hindi ko sabi ako to o hindi kayo. I'm reluctant to make tithes kasi hindi ko nga kaya. Pero magbibigay ako. Doon lang sa nakakaya ng budget ko o nakakaya ko. Ano bang gagawin natin? Pipilit ba natin yung 3,000 pesos or magbibigay lang tayo sa gusto natin? Kasi yung 3,000 pesos sinasabi ko dito, reluctant eh. Tinatanong mo rin sarili mo eh. Pero kung bibigay ka lang cheerfully doon sa kaya mo, anong pipiliin mo? Diba? Yun ang question na kakailangan natin sagutin ngayon. Okay? So, sample lang yan. So, mamaya natin i-expound ulit. The giving in the New Testament, yung right now, the New Covenant, is not taxing or taxation or tax. Okay? Hindi requirement and hindi batayan ng salvation. Kasi, minsan nagtatanong tayo eh. Pag nagbigay ba ako, may save pa ba ako? Kasi kulang yung binigay ko eh. Dapat 10% daw eh. So, hindi ka na naman cheerful. Mawawala ka na naman dun sa sinasabi nating cheerful giver. Di ba? So, yun. So, may mga tanong tayong nakakatakot sa sagutin minsan eh. Dahil sa tithes. So, again, hindi ito requirement o batayan ng salvation. Ito ay worship. Okay? To honor our Creator, our God. Ito ay expression of appreciation. Okay? Ito ay overflow of the heart na minamahal at binibiyaan ng
Diyos Ama. Tulong ito para masanay tayo. Ito kanina ko lang to na-realize eh. Meron tayong 10% na sinasabi, it's a good start. Okay? Don't get me wrong ha, 10% is a good start. Gusto ni Lord na sanayin tayo sa pagmamahal at sa pag-worship sa Kanya. Kasi meron dalawang type ng sanay eh. Merong sanay na regular na sanay, na positive, merong sanay na naabuso, abusado ka na. Nasasanay ka na, puro ka lang 10%, oh sige. Minsan, okay nga yun eh, 10% lang eh. Pero minsan, nasasanay ka na ito lang ang kaya ko eh. O dito bibigay ko. Kasi sabi ni Gino, ano daw eh, tinuro niya, ganyan daw eh. Saka nasa Bible, binasa niya eh. O ito lang, out of the 30,000, ito lang, 200 pesos lang. O pwede naman eh, yun ang kaya ko eh. Cheerful nga ako eh. Bibigay ko 200. Cheerful. Nasanay ka na sanay. Umangat ka sa buhay. Umangat sa buhay, meaning sa lahat na aspect ng buhay. Umangat ka, nagkapera ka, nakilala ka, 200 pesos rin. Yun ang isabihin ng abusado ka na. Balikan mo naman yung nagbigay sa'yo ng posisyon mo ngayon. Right? DBWH? Hindi, biro lang. So, yun sinasabi kong nasanay. Pero tayo masanay na 10%. Then pagka nabuhay naman tayo ng maayos o sumagaan tayo sa buhay, magdagdag naman tayo. And cheerfully. Masaya tayo na pinipraise natin siya na ikaw nagbigay sa akin to, so dapat ko lang ibalik sa iyo kung ano yung binigay mo sa akin. So yun. And then isa pa, dun sa abusado tsaka nasanay. Minsan, nasanay lang tayong churchgoer. Nasanay. Hindi, save naman ako eh. Tsaka nakikinig naman ako. Mabait naman ako sa labas. So churchgoer lang ako. Naaabuso mo eh. Hindi hinahanap ni Lord yung andyan ka lang eh. Galaw-galaw din. I mean, ang dami-daming ministry na pwede salihan. Pwede ka maging volunteer. Kung ayaw mo sumama sa maging volunteer ka lang. Unti-unti, i-push mo yung sarili mo sa limit. Hindi yung hayahay ka lang lagi. Okay? Ganyan din ako dati eh. So, masarap pala. Kwento ko lang dati speaking. Nung nasa bago-bago pa lang kami ni Mami, pupunta kami ng Victory, New Life, Alabang, ganyan. Nadala niya ako ron. At nakakatuwa, syempre tuwan-tuwa ako dahil may kantahan eh. Tsaka maraming tao. Umiiyak din ako minsan. Naratouch ako talaga. Pero sabi ko, nakikita ko sa Victory Festival, tama Mami? Yung mga nagpipray dyan sa gilid. Usap-usap sila. Sabi ko, Mami, ayoko niyan ha. Huwag mong gagawin sa akin yan ha. Kasi alam ko siya, kilala ko yan, ugali niyan eh. Yayayain ako, ayoko niyan, ganyan ha. Gusto ko sa sarili ko, gusto ko churchgoer lang ako. Churchgoer lang ako, okay na ako noon. Alam ko, kilala ko si Lord eh. Pero akala ko lang yun. Naging abusado ako sa ganung time, sa ganung situation ng buhay eh. Pero nung pumasok ako sa New Life Binyan, doon pa kami sa kabila, hindi ako iniyaan ni Pastor at saka ni Tatay Bing. Sa Balangit na. Tatay Bing, thank you. Na magstay lang sa ganung buhay. Na papasok aalis. Lagi nila ako nakakausap. Ayoko nung usap-usap nga. Inuukulit ako, si Pastor text pa ng text. Hanggang sa nasahin na kung sana, hindi ko alam, hinuhubog na ako ni Lord eh. And right now, I can say, sa atin lahat, ito, especially sa mga kasama ko sa mga parking, yung mga parking boys, sarap ng kwentuhan namin, like kami, apaka-healthy, sobra. As in, maapaw. Nagkichismisan namin yung mga buhay nyo. Hindi, joke lang. Hindi, yun. Masarap. Gusto ko nga sabihin sa mga kaibigan ko ngayon, ayoko na yan. Bukod sa ayoko na yung ginagawa natin dati, sana masama ko kayo minsan sa para makabuluhan naman yung kwentuhan natin. Ang chismis natin, hindi yung buhay natin, hindi ni alak, hindi ni inom, hindi na yosin, hindi na banda. Si Jesus na lang ang purihin natin. Pagchismisan natin siya. So yun lang. Ang tanong ulit, balik tayo dito, mali ba ang 10% tithing? Ito yung sinasabi ko kanina. Mali ba? Hindi. Ulitin ko, hindi mali ang 10% tithing or less than 10% tithing.
Pero ang 10% ay a good start para nga masanay tayo. Okay? Magandang simulain. Ano ba naman yung 10%? Ulitin ko, paulit-ulit na lang to. Ano ba naman yung 10% sa nakukuha natin? Di ba? Tsaka again, hindi to sa ating galing. Kay Lord to galing eh. Hindi nga 100% ang hinihingi niya. 10% na lang eh. Kulit nyo ah. Joke lang. So yun, 10%. Okay? It's a good start. Kung kaya natin, well, praise God. Pag hindi pa natin kaya, praise God pa rin. Okay? Pero wag nating abusuhin yung pagiging okay. Okay? Angat-angat din tayo. Now, hindi tayo mahal ni Lord ng kaunti dahil kaunti ang binigay niya. Tandaan niyo yan, ha? Hindi tayo si Lord mahal ng kaunti dahil kaunti lang ang binigay niya. Ang mahalaga ay nagbibigay tayo. At alam natin, sa puso natin na para kay Lord, kung saan lang galing yung binibigay natin, sa Kanya din galing yun, bibalik na natin sa Kanya. Okay? Hindi nagbe-base si God sa percentage lang. Okay? Puso ang tinitignan ni Lord. Yung puso mo kung paano ka magbigay. Oh Lord, so yan, di ba gusto mo yan, 10%? Walang sense eh. Di ba? Mas mabuti pa nga yung bigay ka na ng 10 piso, 20. Pero tuwa ka na, at least nagbigay ako, makakatulong to sa church. Alright. Tayo ay nagbibigay dahil blessed tayo. Okay? Giving is not demanded by fear. Ito, mahalaga rin to. Hindi tayo nagbibigay dahil takot tayong hindi i-bless ni Lord. Blessed na tayo eh. Church, blessed na tayo. Again, paulit-ulit na lang to. Blessed na tayo, binabalik lang natin kay Lord yung para sa Kanya. Okay? Tithes is offered with gratitude, pasasalamat. Okay, pasasalamat. Alam niyo, minsan nagtatanong ako rin, tatanong din ako noon nagtatanong tayo saan napupunta ang tithing natin. Well, sa church na to, naniniwala naman ako, open naman sila pastor at pastora at yung group natin sa finances. Pwede nyo silang tanungin kung saan napupunta. At kahit naman din yung tanungin, alam niyo naman kung saan napupunta yung mga tithes natin eh. Okay? Hindi lang sa mga instruments, hindi lang sa yung bagong gawang tarpaulin signage natin, sa mga gamit dito, sa mga events natin, sa evangelism natin, sa CG natin, sa mga activities natin. Hindi nakangangalangan church, nagbibigay ang church para doon. Okay? So, hindi dapat yung tanong natin. Pero dapat ang tanong natin is, paano ba ako makakatulong sa church? And how can we, or I, can appreciate yung ginagawa ni Lord sa akin? And that's through tithing. Okay? Again, yun ang dapat lagi ang tanong. Paano ba ako makatulong sa church? Paano ko ba ma-appreciate si Lord? Tama lang ba yung church goer lang ako? Tama lang ba yung fellowship? Sana, since nag-fellowship ka na, since church goer ka, since nasa ministry ka, buuin na natin. Mag-tithes na rin tayo. Mag-offering na rin tayo. Yun naman ay para sa physical church natin o para din tayo makatulong sa ibang tao. So again, ito matapos na ito, sobrang napahaba na. Give cheerfully, give with faith. And magbibigay ayon sa iyong kakayahan at ayon sa puso natin. Hindi amount ang sinusukat ni Lord, kundi pagmamahal. Again, church, don't get me wrong. Magandang magsimula sa 10%. Okay? Para masanay tayo. Huwag tayo mang-abuso sa binibigyan ni Lord sa atin. Okay? Gamitin natin yon para papurihin siya at para mag-grow din tayo. Okay? And salamat sa pakikinig. And may mga envelope na ba tayo? Okay. Let's all start giving cheerfully. Let's all pray. Salamat, Panginoon. Salamat ulit sa magandang mensahe, Lord God. Alam ko po, Panginoon, na nagagamit mo kami right now, Panginoon, para sa pagligo ng iyong church at para makapag-share din ng blessings, Panginoon. Gamitin mo to, Panginoon, Lord God, bilang pananaw ng utang loob sa ginagawa mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Kulang pa ito, Panginoon, pero we
we are praying na magkaroon pa kami ng magandang blessings and we know na may magandang blessings na darating pa, Panginoon. And we are praying na may share pa namin ng mas buong-buo ito, more than 10%, Panginoon, Lord God, sa mga darating na araw. We love you so much. Praise be your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Yan. Praise God. So, ready na sana ako i-correct si Brother Gino. Akala ko din niya ano yung statement niya na na hindi na tayo magta-tithes, no? Ready na ako, nag-iisip na ako ng mga verses sa utak ko na para i-correct na hindi tayo required to give our tithes. So, that's not true. Of course, buti kinorek naman niya. We are required to. It is not a basis of the salvation, but as, kumbaga, pag-show kay God ng ating worship. So, kung i-compare nga natin sa Old Testament, 10%, sa New Testament, it's 100%. Alam niyo yon yung believers in the New Testament, they sold all their properties, tapos pinupul nila in one fund, tapos dun lang sila kukuha ng mga basic needs nila. So, pili kayo, 10% o 100%? So, ayun. But still, we give it cheerfully. Kasi, pag naging reluctant ka, ibig sabihin, wala pa talaga yung love mo, yung trust mo kay God. So, we should never, ever, at any point in time, make our decision based on our feelings. Mapapahamak tayo. Kasi pag hindi ko feel magbigay ngayon, tayo mapapahamak. Hindi ko feel mag-worship ngayon. Ay, wala si pastor, di ko feel mag-church. Di ako makikinig kasi hindi naman si pastor magsasalita. So, we should never ever base our decisions, our actions based on our feelings. Because the Bible says, the heart is deceitful above all. Saan ba galing ang feelings na yan? Di ba? Sa heart. Ayan. So, thank you, Brother Gina, for encouraging. Tama yun, huwag tayo abusado. Ayan, pag si Pastor mabait di naman kayo sasabihan ng ganyan. Siyempre, pag kami nandito, i-real talk namin kayo. Ayan. So, ako nga po yung na-designate na mag-share ng word for this morning. And I believe this will be the fastest service that we ever conducted in the history of LVBC. Biriyan nyo, 9:50 pa lang, word na tayo. Kwentuhan muna tayo. Then tayo. Let's give our 100% attention to the Word of God. I hope hindi po kayo ma-discourage na ako yung nagsasalita ngayon. So kung meron pong offense or no offense sa akin, mag-sorry kayo sa akin. Kasi biblically, kung na-offend kayo sa person, dapat kayong lalapit dun sa person to apologize na, Sister, I'm sorry, na-offend ako sa ugali mo or sa ano mo. It's your responsibility, it's your accountability to go to that person and tell that person what your problem is. And I will assure you 100%, it will boil down to a heart issue. A self-issue. So, yun lang naman. Kasi kakwento ko sa inyo mamaya kung bakit ko nasabi yun. Pero sa ngayon, makinig muna kayo sa akin. Wala kayong choice. Ako yung pinadala ni God. Ayan, take it or leave it. Tas lahat nag-leave, no?
Sige. Let's all pray. Pinapatawa ko lang kayo kasi kinakabahan ako. Ayan. Sige, let's all pray. Hallelujah. Father God, we thank you for this morning, O Lord. Truly, this is your appointed time and your appointed people. It's never an accident na dinala mo kami sa lugar na ito. Lord, maraming salamat sa puso ng bawat isa na nagsusurrender, Panginoon. The mere fact that we are here together today, it's a sign of surrender, Lord God, na inaalaw ka namin, Lord God, to give us your word for us today, Lord God, and have fellowship with one another, Lord God. And even yung mga nakakaramdam ng panlalamig, Lord God, this is the perfect place, Panginoon, na mag-init muli sa presensya mo kasama ng aming mga kapatiran, Lord God. I pray, Lord God, na ang bawat puso ay maging bukas, maging malambot upang ma-absorb, Panginoon, ang mga salita mo, ang mensahe mo, Panginoon, ay perarating mo sa amin ngayong umaga, Lord God. We thank you, Abba Father, for your manifest presence, Lord God. Yung mararamdaman talaga namin, Lord, yung embrace mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At magkaroon ng kagaanan, Panginoon, ang mga mabibigat na daladala namin sa lugar na ito. And I speak life, Lord God. I speak light, Panginoon. I speak deliverance, Lord God, for every person sitting in this place, in this room, Lord God. I speak, Lord God, freedom, for you have already set us free, Lord God, from any bondage, from any sickness and diseases, in the mighty and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. So, diretso po tayo sa word. I will be sharing with you. Nakita niyo po yung natin, yung verse natin for the year, yung Psalms 34 verse 5. So dyan na rin po ako kuha ng mensahe for this morning. And ang title po nung i-share ko, ayan, very basic lang. Walang kaano-ano, no? Puting-puti, ayan. Malinis, ganyan. Look pure, yan. Look to Him and live in purpose. Growing in purpose with Christ. So that is taken from our key verse, which is Psalms 34 verse 5. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. So many believers walk with Christ, but still struggle with direction, confidence, and purpose. So, marami naman tayo kasi pag believer, we walk with Christ. Pero bakit marami pa rin nalolost kahit na-found na? Di ba we were lost and now we are found. Pero bakit kahit na-save na tayo, may mga pagkakataon sa buhay natin, nalolost pa rin tayo, nasisway pa rin tayo. Bakit? Kasi tayo pa rin yung nasusunod, yung mga gusto pa rin natin, alam mo yon, yung may sarili tayong desisyon, kung saan tayo nakatingin, yun yung kung saan tayo nakatingin tayo sa goals natin, personal goals, personal growth, lahat tungkol sa sarili natin, or minsan nasasabi para sa pamilya ko, nadamay pa yung pamilya. Pero those are the reasons bakit tayo na liligaw muli. Unfortunately, no, or sadly. So, to truly walk with Christ is to really allow Him to guide us to the right path, diba? But sometimes we ask, why am I here? Am I enough? Does my life really matter? So these are the questions we ask if we do not know our purpose in life. Amen? So, Psalms 34 verse 5 give us a powerful truth, which is, purpose begins where we fix our gaze. So, makikita po natin ang purpose natin kung saan po natin i-focus yung ating tingin. So, saan po ba tayo nakatingin sa oras na ito? Sa oras na to, anong iniisip nyo? Hindi ako. Nakatingin kayo sa akin, pero di ba iisip nyo, ano kayong lunch mamaya? Di ba? Pwedeng ganun eh. So, ang focus mo, pagkain, or saan kayo ako gagala mamaya? Ganon. So, pwedeng nandito kayo ngayon, pero yung isip nyo, di ba, nasa lunch na. So, yan.
that defines our current situation right now. So, survey and researches overwhelmingly indicate that living a purposeful life is associated with significant benefits such as physical health, mental well-being, and overall life satisfaction. So kung ikaw daw ay namumuhay ng purposeful life, it has benefits, no? So overall siya, may mental health, may physical health, and then may satisfaction kapag ka yung buhay mo ay may purpose. Amen? Hindi lang yung para sa sarili mo. So, meron lang akong 5 chapters. 5 points lang. 5 points ng to share with you about purpose. So, number 1 is, again, purpose begins where you look. So that is taken from the part of the verse, so those who look to Him. So those who look to Him. In Hebrews context, it means more than just a glance. Kasi pwedeng tinignan ko ko si Sister Jo, tapos inalis. So glance lang yon, hindi yan look. Pag sinabing look, nakatingin ako kay Sister Jo. As in, sa kanya lang ako nakatingin, kanon, nakafocus. So, it means to fix our attention, to depend, and to seek continually. So, example, if we look at circumstances, if we look at problems, anong nagiging effect nun? We grow fearfully. Nagiging matatakotin tayo sa buhay kapag ang lagi natin tinitignan, ang focus ng isip natin ay problema ng bansa, problema ng politiko. Diba? Pansin nyo yon, yung nagiging attitude nyo towards life, nagiging, nakakainis naman yan. Alam mo yun, may takot, paano kaya bukas, may mga ganon. So, when we look at other people naman, we grow insecure. No, pag nakita, ay bakit si sis may ganyan, may mansion na siya, nakatiles na yung bahay nila, ganon. O kaya si sis may bagong kotse, mga ganon. So, when we look at other people, we feel insecure about ourselves. Hindi tayo nagiging mapagpahalaga sa meron tayo. Kasi nakafocus tayo sa, ang daming bag ni Sis Rina, mga ganon. So, hindi ka nagiging masaya. Amen? Okay. So, when we look at ourselves naman, pag nag-focus naman tayo sa sarili natin, nadi-discourage naman tayo. Parang ang isip natin, you are a failure, alam mo yon, you are a disappointment, di mo nagagawa yung dapat mong gawin. That is pag nakafocus naman tayo sa sarili natin. But, if we look at Jesus, we are transformed. Ang natin is nata-transform tayo pag nakatingin tayo sa tamang direction, which is towards God. Amen? So, purpose is not found by looking inward. So, yung mga kasabihan na deep within us, yung mga ganon, mali yun. So, purpose is formed by looking upward. Amen? So, looking at Jesus. So, sabi po sa Hebrews 12, damay na natin yung 1 to 2. So, Hebrews 12, 1 to 2. Ang sa ulo kasi dyan, the author and finisher of our faith. Yan. Pero balik tayo sa Hebrews 1. Yan. Therefore, we also, since we are surrounded by so great of a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. In verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So the only focus should be Jesus, because He is the Alpha and the Omega. He is the only reason why we are all here right now. Only Jesus. Amen? So number 2, looking to Christ produces
inner transformation. So yan ay taken dun sa part ng passage which is we become radiant. Ano nga, yun yung part na grow, di ba? Glow, di ba? Glow now, grow now. So, yan yung part na glow. So, radiance is not self-confidence. Hindi siya skincare routine. Hindi siya, confident si Sisi. Yung parang maganda ka kasi, ganyan, nagpabelo ka or nag-skincare ka. Yung radiance na nagmumula sa confidence natin kay Jesus. Yun yung sinasabi na glow and radiance. Ito yung mga example sa Bible na talagang radiant sila. Si Moses, first of all. Si Moses, di ba, his face shown yung glittery, sparkly. Punta na nga lang natin sa sa Exodus 34, wait lang, hanapin ko. Pala na isulat. Sa Exodus 34:29. Exodus 34:29. Exodus 34:29. Ayan. Now it was so, when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. So, ano yun? Yung literal na glowing si Moses. Kasi bakit? Ano yung keyword dito? He talked with him. Nakipag-usap lang siya kay God, tapos nag-glow na siya. So kung gusto niyo na matinding glow up, follow the daily devotion. Amen? We talk with Him so that we will have that extra glow. Amen? Gusto niyo ba ng skincare routine? Mag-daily devotion kayo. Yun. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. So when we walk closely with God, His light begins to reflect through us. Hindi mo siya maitatago. Kung talagang lumalakad tayo together with Christ, it's not something that you can hide and also pretend to. Yes? You cannot hide it, but you cannot also pretend that you are. Natahimik ang lahat. Hindi pwedeng it's all for show lang. Yes, but we cannot also hide if we are truly walking with God. So purpose is revealed as we become more like Christ. So yan ay from the verse 2 Corinthians 3:18. Ito yung last year naman natin, yung glory to glory. So, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen. So, talagang merong kakaibang radiance from every believer that is truly walking with Christ. Amen. So, number 3, purpose destroys shame and fear. Purpose destroys shame and fear. So, ito yung part ng verse that it says, their faces were never covered with shame. Ayan yung kumbaga after mo maging radiant, hindi ka na kailanman maibabalik sa'yo yung past mo na shame. Yan yung ibig sabihin nun. Because shame tells us you are not enough, your past disqualifies your life, you have failed too much. Yun yung sinasabi ng shame sa atin. Ganito naman yung buhay mo dati. Palaaway ka naman hanggang ngayon. Dahil kumbaga yung shame is yun yung papaalala niya sa'yo. Ganito ka naman nung kabataan mo. Ganyan. Or ganito naman yung ginawa mo before. Yun yung sinasabi ng shame.
But what God is saying is, I redeemed you, I restored you, and I gave you purpose. Amen? So kanina tayo makikinig dun sa shame o kay God. So kay God tayo makikinig. So when you look to Christ, shame loses its power and purpose takes its place. God never calls you by your past. He calls you by your purpose. Amen? So ayan po ay makikita din natin sa Romans 8:11 that there is no more condemnation. Wala ng condemnation to those who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaka-work ko, work lagi yung nasasabi ko. Walk nga, di ba? Walk. Hindi work. Kaka-work ni ate. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Are we in Christ? Amen. And who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So are we walking in the Spirit? Amen. So ang ibig sabihin, there's no more shame, no more condemnation. Wag na nating hayaan yung kaaway na paulit-ulit tayong i-shame ng nakaraan natin. Because that is already redeemed, that is already forgiven. So, number 4, sabi ko sa inyo, ano pa lang, 10 pa lang, number 4 na tayo. Magkwentuhan muna tayo. So, Pastor, I'm so sorry. Nanonood siya ngayon. Shout it out. Growing in purpose is a daily walk. Yan. Araw-araw po siyang walk. Araw-araw siyang ginagawa. Yan. Purpose is not a one-time revelation. It is a daily relationship. Yan. So, yun sa mga late, wala na sa maabutan yan. Paano na yan? Char. Number 4 na tayo. So, again, purpose is not a one-time relationship or one-time revelation, but it is a daily relationship. The more you walk with Christ, the clearer your calling becomes. So, tatanong ka ba, parang wala naman akong purpose. Kasi nga, hindi ka nga nag-devotion. Charis. hindi ka nagsasaliksik sa Panginoon. Kaya huwag kang magtaka. Sabi ko sa inyo, it's a self-issue. No? It's never a church issue. It's never another person's issue. It is your own issue. You have to pagka maghahanap ka ng problema, hanapin mo lang sa sarili mo. Kasi usually yun. 100% it's yourself. Kasi lagi tayo naghahanap sa fault ng iba, no? Not looking unto our own flaws and faults, no? Masyado tayo, yung standard natin sa iba, perfecto. Dapat leader yan si sis, dapat ganito siya, no? Tapos yung sarili niya, yung wala. Walang standard. Kahit anong gawin niya, okay lang, diba? So, mali yun. Dapat, we always look unto God lang. So, obedience today unlocks the direction for tomorrow. So, if you obey today, then you can expect yung ma-harvest mo yung benefits sa future. But if you disobey today, expect mo rin yung consequences in the future. Amen po? So, purpose grows as intimacy with Christ grows. Sige, magbasa na tayo maraming verses para medyo humaba. Ephesians 2 verse 10. Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So isa sa mga purpose natin is to do good works. Again, we are not saved by good works, but we are expected to do good works. Amen? So, iba yung required, iba yung expected. So, it's an expectation for those who are saved
to do good works and to share the good news. Yan. So Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So, anong gagawin natin to search our purpose or to know our purpose? Seek God, di ba? Acknowledge God in all our ways. And He will direct our path. Now, sa Colossians chapter 1 verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. Sama na rin pala natin yung 9. Sorry. 9 to 10. Kasi hindi kompleto yung sentence yan. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all His wisdom and spiritual understanding. Yan. Colossians 1:10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So makikita po natin dito ano yung mga purpose natin as a human being, as a person, as a Christian. That we may walk worthy is to please Him, number 1. The main purpose is to please Him. Then, yung maging fruitful tayo in every good work, yung nasabi na kanina, and increase in the knowledge of God. Amen? So, wag po tayo makontento na kung ano lang yung kinikwento ko sa inyo, yun lang yung knowledge nyo kay God. O kaya kung ano yung lang yung sinishare ni Pastor, hanggang doon lang yung knowledge nyo about God. It's a personal relationship. So, hindi pwedeng ibabase mo yung relationship mo. Halimbawa, mag-asawa si Brother Gino, si Sismay. Pwede ba yung knowledge ni Brother Gino, yung kinikwento ko lang, alam mo si Sismay, mabait siya. Pwede ba yun? Masasabi niyo bang magkarelasyon sila kung yung knowledge ni Brother Gino about si Sismay is yung mga kinikwento ko lang sa kanya? Masasabi niyo bang mag-asawa sila? Hindi. Kasi nakabase lang siya sa kinikwento ko, ay alam mo si Sismay magaling magluto yan nung ginataang tinola. Kasi, so, kumbaga, yung personal relationship is based on your personal encounter with that person. Yes? So, yung purpose mo, makikita mo kung meron ka ngang personal relationship. Sabi ni, si Sis paulit-ulit. Oo nga kasi, ayaw mo makinig eh. But it's a personal, to know our purpose is to have really a deep and personal relationship with our Creator, our Savior, Jesus Christ. So last point, number 5. Hello, 10:15 pa lang. Yung CCU natin 1 hour ah. Walang uuwi ng before 11. Yeah, number 5. Christ is the fulfillment of our purpose. So the ultimate points, to summarize, that Psalms 34 verse 5. Alam niyo, maano ko lang, no? Ma-share ko lang. Pampahaba. Hindi, and I believe na dapat tayo as a member of this church, we should be aligned dun sa, sa verse natin. Di ba yung team natin, to grow now, glow now. Hindi siya dapat naka-display lang dyan. We should also be, kumbaga, alam natin, bakit ba yun yung verse natin? Ano namang kinalaman yan sa akin? So, we should be aligned dun sa vision and mission ng ating church. Kasi dito tayo belong. Kung talagang kinoconsider natin na dito tayo member, di ba? So, malalaman natin dito, makita natin, ano ba yung sinasabi ng Psalms 34 verse 5? So, it ultimately points back to Jesus because He bore our shame on the cross. He became our righteousness.
and He gives us identity and direction. He is the main reason why we are glowing and why we are growing. Amen? So our purpose is not something to do for Christ, but to be found in Him. Kasi yung purpose, kadalasan na natin is yung mga bagay na ginagawa natin. But really, our purpose is yung relationship natin kay Christ ay mag-flourish. And when it is flourishing, yung overflow, yun na yung mga good works, mga fruitful na nagagawa natin. But my main point is, let's go back to our first love, to Jesus Christ. Yung focus natin, ibalik natin kay Jesus. Kasi doon naman talaga dapat. So when Christ is our focus, purpose will follow. Amen? So sabi sa Philippians chapter 1, verse 21. Sa Philippians chapter 1, verse 21. For me, to live is Christ, and to die is gain. So, sa ating pagkabuhay, sa ating buhay, sa ating pagkamatay, it's all for Jesus. Amen? So, John 15, verse 5. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Without Christ, we cannot do anything. Without Christ, we are technically nothing. Amen? So, in conclusion, if you feel lost or stagnant, status quo, or you are unsure what your purpose is, do not search harder. Look up higher. It's in our focus. So look to Him, walk with Him, and grow with Him. And as we do, our life will shine, our shame will fall, and our purpose will rise. Yan. So, di pa tapos. Kahit conclusion na yan. Di, may kikwento lang ako. Kasi yung anak ni ibang kwento pala. Hindi, punta tayo sa Luke chapter 13 verses 6 to 9. It's a reminder for each and every one of us. Luke 13, 6 to 9. Pero kwento ko muna bago ko i-share. So ito yung the parable of the barren fig. Since purpose yung pinag-uusapan natin. Sabi dito, si Jesus yung nagkakwento, He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vine, Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why does it use up the ground? But he answered and said to him, Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well. But if not, after that, you can cut it down. So itong parable na to speaks about the Abba Father looking at a fig tree. Kasi ang fig tree daw po, 3 years dapat nagbubunga na siya. So, yung may-ari ng vineyard, alam niya yon kasi siya yung nagpatanim, di ba? So, sabi niya, 3 years na, nasa na yung bunga ng fig tree ko? Sabi ng gardener, wala pa. Pero, di inutosan, parang nagalit yung may-ari nung farm kasi, bakit wala pa 3 years na? Cut down mo na yan kasi, hindi niya na-serve yung purpose niya. A fig tree, ang purpose niya is to give figs. Tama? To bear fruits. Pero dahil hindi niya nagawa, anong sabi nung may-ari? Cut it down. What if? Sa atin sabihin yon. Imagine niyo naman,
this is a parable ha. This is, totoo to na yun yung, kumbaga, ito yung POV ni God. This is the point of view of God. Kapag ka na ang taong ito, create kita for this purpose. Tapos, hindi mo nagawa, bakit ka pa nandyan sa earth? Tanggalin na lang kita dyan. You're using up space. Kasi hindi mo nagagawa yung purpose mo. Real talk to and real story to. Real word ni God. Ito yung katotohanan. Masakit. Alam mo yon, pero ito yung katotohanan. 3 years ka ng Kristiyano, nasa na yung fruit mo? Ganon. Minsan nga, ilang taon na ba? 20 years? Asa na? Asa na yung bunga mo? Yan yung But, God is good kasi merong gardener. The gardener is Jesus Christ. He is the intercessor. Siya yung ating advocate. Same as the Holy Spirit. Siya sa may-ari. Sabi niya, give it 1 more year. Bigyan mo pa siya ng 1 taon. And sabi ni Jesus, He will work it out. He will dig dirt, sabi niya, around it. And then, ipa-fertilize niya para mamunga. So, pag namunga siya, di good, mabubuhay pa siya. Pero pag hindi na, patayin mo na, sige na. So, ganon. Pagka di ba may mga pagkakataon na sobrang may mga pinagdadaanan tayo, mga problema, ganyan, challenges. Tapos na-overcome naman natin. That is fertilizer. That is Jesus digging up. Di ba? Na work out ka ni God for His purpose. So wag po nating labanan, wag nating takasan yung mga problema. No, kasi it's Jesus working in us and on us, 'di ba? So bahala na kayo. in us, on us. Mili kayo A or B. So, kumbaga, wag nating hintayin nasa dulo na tayo nung taning ni God na 1 year na lang. O sige, pag di mo pag ginawa yung purpose mo, patayin na kita dyan. Di ba? So what if this is your last year? What if this is your last week on earth? Tapos di mo pa nagawa yung purpose mo. Pagharap mo kay God, nakakahiya. No? Nakakahiya na, sorry God, kasi inuna ko munang magkabahay. Inuna ko munang magkakotse bago ko ginawa yung, wag ganon. Wag nating hintayin yung yung dulo ng ating buhay bago, yung kinikwento nga ni Pastor, di ba, yung tinawag siya, bata pa lang. Sabi niya, mag-aaral muna siya. Tapos, alam niyo na yon, alam niyo ng kanto na yun, di ba? Mag-aaral, tapos nagtrabaho, nag-asawa, nagpamilya, puro siya excuses. Hanggang sa ready na siya mag-serve, senior na siya, hindi na siya makalakad. So, hindi niya nagawa yung purpose niya. Di ba? So, I hope hindi po kayo na-offend kasi bala kayo kay Lord. Siya naman may sabi nun di ba? Give it 1 more year, then I'll cut you down. O, di ba? Huwag natin hintayin, i-cut down tayo ni Lord. Kasi kung nag-bear tayo ng fruit, hindi tayo i-cut down. So, I hope we get something dun sa story. Ayan. So, let's 10:20. Ano pa ba? Magkintuan muna tayo. Iusad nyo nga yun sa 11. Let's worship na lang. Let's worship. Pero, wag niyong tandaan yung mga jokes ko, ha? Tandaan niyo yung sinasabi ni Lord na ika-cut down niya kayo pag di kayo mayos dyan. So, yun nga, ikakwento ko. Kwento ko pala, kasi recently, I was, isolated. Hindi ako talaga masyado nakikipag-usap. Kasi nga, inverter ako. Introvert ako. Hindi ako masyado nakikipag-usap. Hindi, eto nga. So, parang I felt, ayun nga, di ba? Sabi ko sa inyo, pag nag-base kayo sa feelings nyo, mapapahama kayo. Sabi ko, I felt na parang ayoko na dito, ganan. Gusto ko na magpaalam. Parang sabi ko, nakaka-offend naman yung minsan, yung mga gawa ng ibang tao. Tapos, sabi ko, gusto ko na magpaalam, ganyan. Ayoko na, alis na ako. Ayaw ni Mori, sabi niya, bahala ka, umalis ka. Pero kami, hindi, ganan. So, hindi kami umalis. Tapos,
Basta yung sa Connect group namin, may sinabi si Anjo na, kasi siya yung pinag-share ko na sa Connect group namin na parang minsan nakafocus tayo sa sarili nating mga inis, sarili nating mga feelings, kaya tayo na parang na-offend, ganan. So, Friday night yon, Saturday night, Saturday pala, pumunta kami kala Pastor, nag-sorry kami. Sabi ko, sorry po kasi na-offend ako sa mga ibang nasabi nyo or nagawa nyo. So, yun, doon na-release ako na, charis, iyak. Yun, kumbaga, nag-sorry kami kasi ako lang na-offend. Kasi sabi ko, may nasabi po kayo na nag-overtime. Ako lang naman nag-overtime. So, sabi ko, na-hurt ako, ganyan-ganyan. So, nag-sorry din naman sila sa akin. Pero, kumbaga, it's a me issue. Na, nag-base kasi ako sa feelings ko. Yan. So, all is well, nakapag-sorry naman na kami. Yun nga lang, nagkaroon naman ng si Pastor. Tapos ako pa yung inassign niya, di ba? Ano ba yan? Si Pastor nananadya hi po. So if you have any offense in your heart right now to a person, kung ako man yun, mag-sorry kayo sa akin. Hindi, mag-sorry. You go to that person and i-deal nyo with that person. No? So, kasi hindrance yan eh. It makes us lose our focus on what really matters. No? Kasi that's focusing on ourselves. So, let's focus on the greater calling that God has for us. Amen? So, greater works means greater responsibilities. Yan. And I hope that everyone is ready. 2026, huwag nating angkinin. Hati-hati tayo. Hindi, kumbaga, sa 2026, let's not be in status quo. Sabi nga ni Brother Gino, magpagamit kayo hanggat may hininga pa kayo. Kasi pag wala na. Fertilize. Kayo na yung fertilizer. Diba? Diba kayo na yung fertilizer sa lupa? So, habat may lakas tayo, may buhay tayo, let's serve God. Huwag na nating i-withhold yung mga tithes and offering na yan. Kasi hindi nyo naman madadala yan. No? O, huwag na nating i-withhold yung mga time natin. Pagka mag-attend tayo ng mga connect group, mga fellowship, ng mga outreaches, mag-attend tayo. Kasi in 2026, ang plan po talaga ay itutuloy po natin yung mga outreach natin every Saturday. So, wag na kayo magplano-plano mga gala-gala ninyo. I mean, maglaan tayo ng time. Maglaan tayo ng time para sa outreach, sa fellowship, sa connect groups. Ayan. And Wednesday, midweek service. Ako rin. Ako rin, hindi nakaka-attend. Pero yan, mag-a-attend na po tayo ng midweek service. Again, it is to fertilize us, to dig up the ground around us so that we can have, mag-grow tayo in Jesus. Amen. So I hope may nakuha po ang lahat at tayo po ay tumayo at magpuri sa Panginoon. Praise and worship team, mga 3 kanta ulit Anim na kanta daw. Walang uuwi hanggat hindi alas 11. yung CCU, 30 minutes. Okay? Yan, sige. Ready na ako sa parusa ni Pastor. Sabi niya, ginawa mong concert Sige, let's all pray before we worship. Hallelujah. Father God, we thank you for this wonderful, wonderful fellowship and really mag-deep dive sa salita mo, Panginoon, Lord God, that we should focus our attention, our eyes on you, the author and the finisher of our faith, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na yung mga salita, Lord God, really gives us that radiant glow, Panginoon. And that glow, Lord God, the overflow of that is the good works, Panginoon, that you have given us, the purpose that you have given us, Lord God. Maraming salamat po for not cutting us down. But Lord, thank you for digging up dirt and fertilizing us, Lord God, and giving us another year, Panginoon, to bear fruit,
Lord God, to do and fulfill the purpose that you have given us, Sir God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong gagamitin for your glory and your glory alone, Lord God. Lord, your name be glorified, be magnified in this place, O Lord. Oh, we lift you up, oh Lord God. Hallelujah, we praise you, we glorify you. Come on, church, let's worship God. Hallelujah, hallelujah, we praise you, God. Yerebe seketerebe yaramando robo. Sorobo rabababa sekerebe yaramande rekeseterebe. Oh, we praise you, Lord God. Holy Spirit, have your way. Have your way, Lord God. Let this worship, Lord God, be a sweet-smelling aroma unto your throne of grace, O Lord. Oh, may this life give glory to your name alone, Lord God. We will not die, but we shall live and declare the goodness of the Lord our God. Hallelujah. Thank you, Lord, for giving us life. And may we live this life for you and you alone, Lord Jesus. You alone are the reason why we live, why we die, why we do all these things, oh Lord. Oh, you alone, oh Lord Jesus. You alone be the center. Be the center of this church. Be the center of this life, oh God. Be the center, Lord Jesus. Oh, you alone, God. You alone, Lord God. Oh, we worship you. We worship you. We honor you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. No
focus our eyes on you, O Lord. Let your Holy Spirit direct us, Lord God, to the purpose, Panginoon, that you have given us, Lord. Help us, Lord God, to really walk with you daily, Lord God, to really pursue you and seek you daily, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, for your strength, Panginoon, for your glory, Panginoon, that is upon us, Panginoon. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence in this place, oh Lord God. Thank you for your presence, your presence, your presence, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything that you have entrusted to us, Lord God. And I pray, Lord God, that we will not mishandle, Panginoon. We will not abuse the grace, Panginoon, that you have given us. We will not abuse the years that you have given us, Panginoon, the life, Lord God, that you have entrusted to us. But we will live this life according to your will and your purpose for us, to really worship you in spirit and in truth, and to bring forth fruits, Panginoon, that never cease, Sir God, and never dies, Sir God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi namin to magagawa ng wala ka, Panginoon. We are nothing. We cannot do anything without you in our lives, Sir God. So I pray, Lord, that truly each and every saved person, every believer, every disciple, every follower of Christ in this place, Sir God, Lord, I pray that our spiritual eyes and hearts be open, and that your purpose, specific purpose for us be revealed, Panginoon. And I pray, Lord, that you give us the strength that we need to fulfill those purposes, Panginoon. Lord, if there's any grievances, any offense in our heart right now, Lord, I pray that we will choose to forgive, Panginoon, as you have forgiven us, Sir God. Maraming salamat po. Lord, we did not deserve the forgiveness, but still you forgave us because you loved us. And you said in your word, we love because you first loved us, Panginoon. I pray, Lord God, in our fellowship together, Lord, walang soul na makakaligtaan, but Lord, everyone will be encouraged, Lord God, will be on fire for your glory, for your works that is upon us, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong binabago. Lord, we are a work in progress, Lord God. And we accept, Panginoon, na ang bawat isa may pagkukulang, may flaws. But Lord, you put us together, Lord God. You put us together in this place for a purpose, Lord God. To encourage, to uplift, not to destroy one another, but to love one another, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you for the brethren, Panginoon. We thank you for the fellowship. We thank you for your presence in this place, oh God. You be magnified, oh Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. Set our eyes on Jesus, and I speak life and blessing upon you, church. Let's have a fruitful week. See you on Wednesday. Merry Christmas. Let's enjoy CCU po. 30 minutes, ha?